Magandang araw mga ka-Wonder and welcome back sa ating YouTube channel. Itong Wonder Vlogcaster. Magandang araw sa inyo. Pag-usapan natin itong pinagkakaguluhan ngayon sa mga social media, mapa Facebook, TikTok at YouTube. Itong Bukana Bridge na pinagkaagawan ngayon. Kung kaninong administrasyon daw ito, itong proyektong ito, ay kiniklaim ng mga DDS, yan daw ay kay Duterte. Dahil of course sa Davao, pag sinabi kasi Davao, Duterte. Take note mga ka-Wonder, para dun sa hindi rin nakakaalam dyan, baka nakakalimutan natin na ang Davao ay parte ng Pilipinas, hindi po yung pagmamayari ng Duterte ha. At ito nga, pinag-uusapan kung sino ba talaga, kanino bang proyekto ang Bukana Bridge. Dito po, pag-uusapan natin yan at paliliwanag natin kung kanino ba. Pag-usapan na rin natin itong sinabi ni Sentry Trillanes kung bakit hindi matinag ang stand ng AFP. Steadfast, kumbaga, hindi mauga, hindi nagbabago para ang bigay ng suporta ay sa ating bansa, sa Constitution, sa flag at sa Pangulong Marcos. Yan po ang ating pag-uusapan mga ka-Wonder. Wonder Vlogcaster. Magandang araw mga ka-Wonder. Pag-usapan na natin itong natatawa ko rito sa mga palitan ng mga post ng mga DDS vloggers at ng mga trolls and of course ng mga pro-Marcos supporters patungkol sa pagkiklaim na yan. Una-unahan sila sa pagbibigay itong iba ng maling impormasyon kung kanino bang proyekto talaga yan. Bagamat may nagsasabi na ito raw ay nag-start noong 2018, inalok daw ito kay Duterte pero hindi na umpisahan, walang notice to proceed. Yan po ay haka-haka lang kasi may nababasa rin tayo niyan. Pero wala po talagang makikitang credible na report na ganyan, na ito po'y inalok, ganyan. Wala po ako nakikita mga ka-Wonder. Kung meron na talagang nakalagay sa isang credible na news at saka document talaga na masasabi mong legit ha, hindi yung ginawa-gawa lang, paki-comment or paki-post. Yun nga po, so sa madaling salita, inalok to somewhere 2017 or 18 pero hindi na umpisaan. Patulan na natin yung sinasabing alok-alok kahit wala naman tayo nabasa. Hanggang sa dumating na ang pandemya, hindi po ito naumpisahan. Kaya ano nangyari? Wala. So nung naupo si BBM, lalo na nung dumating yung pandemya sa panahon ni Duterte, lalong hindi na ito talaga maumpisahan. Kung meron man talagang inalok ha. Kasi kinikredit nila yan kay Duterte porke sa Davao. So itong multi-billion project na ito ay naialok sa ating Pangulong Marcos noong 2022. Pero 23, in-start na 22-23, in-start na yung proyekto, pinirmahan na, nilagdaan na, at itinuloy na po ang proyekto sa ilalim ng Marcos administration. At natapos nga, kung hindi ako nagkakamali, ngayong 2025. Ngayon, syempre, kaninong proyekto yan? So, malinaw na sinasabi, na itong Bukana Bridge ay ang simula ng construction, to be exact, is no 2023 sa ilalim ng administrasyong Marcos. Hindi po ito gawa-gawa para i-edit lang na yung sinasabing BBB raw dyan build. Hindi natin alam kasi wala tayong nakikitang malinaw na ito po'y inalok. So kung meron man, i-post nyo yan. Kung inalok man yan, ang pinag-uusapan saan siyang taon administrasyon nag-start. So 2023, obviously 22 si PBBM, 23 isang taon na lumipas. Ayon sa pag-uulat, ang construction ng Bukana Bridge ay nagsimula noong 2023. Mag-research po kayo mga DDS dyan ha. Dapat tayo nag-aaway, dapat nagkakaisa tayo para sa bansa Hindi para sa isang tao lang. Alam niyo mga taong yan, minsan pinagbobobola lang tayo niyan. Payaman lang yan ng payaman, ginagamit lang yung mga tao, yung mga vloggers. Dapat hindi nag-aaway yung DDS tsaka yung mga pro-Marcos. Dapat nagkakaisa. Kagaya nitong mga dilaw. Hanggang ngayon, tinan mo, nagkakaisa na. Dinasayang lang yung effort noong araw na pinaikot-ikot lang kayo ng mga politiko. Dapat nagkakaisa. Bakit? Kung maglulukluk tayo ng bulok na leader na talagang tinitingala nyo, hope na hope kayo, pag nagkamali kayo, damay din yung mga may ayaw. Kaya yung mga nakikinig dyan sa mga radyo, sa ating naobserbahan, sa ating mga survey, nakikita natin nakikinig lang sa radyo, tapos sinabi raw ni Duterte ganito Sinabi lang yun Ba't hindi kayo mag-research? Ba't hindi nyo alamin? Para malaman nyo yung katotohanan. Kung may kasalanan, parusahan. Wala tayong kinakampihan. Dapat ganun.
No, hindi yung porque sinabi ni ganito, oy, basta ganito ako, Duterte ako, hindi dapat ganun. Dapat mag-research ka at tignan mo yung resulta ng mga leaders kung may ginagawa. Kung may ginagawa, edi paniwalaan mo at suportahan mo. Yung wala, syempre anong gagawin mo sa kanya? Binabayaran ng taong bayan tapos susuportahan mo? Anong klaseng tao ka kung hindi ka nag-iisip? So, maging bahagi tayo ng pag-unlad at pagbangon ng Pilipinas. Kaya dapat yung mga DDS at saka mga pro-Marcos, mga blue at dilaw, pink man yan, dapat nagkakaisa tayo dahil tayo rin ang sasalo ng kahirapan, ng kapalpakan kapag naglukluk tayo ng bulok na magnanakaw na leader. Tandaan nyo yan mga kawander. Hindi yung porke matapang, nagpapatawa, pasayaw-sayaw. Hindi po yan ang basihan. Ang tinitignan natin dito yung background niya noon, kung may record ba yan, may ginawa ba yung kawalangyaan. At yan ba sa ngayon ay may ginagawa ba siya para matulungan ng bansa? Yan pong bukas natin sa isip natin. Dapat yung mga DDS, pro-Marcos, dilaw, pink, blue, dapat nagkakaisa tayo dahil bansa natin ito. Yung mga yan, magpapayaman lang yan. Gagamitin ka lang ng mga yan. Paiikutin ka lang yan. Sila, nagmamantika yung bibig, punong-puno yung bulsa, ikaw. Kaya isipin mo yan mga kawander, na hindi dapat tayo nagpapaikot sa kanila. So balikan natin ito. 2023 nag-start ang proyekto, in construction na 22-23. So official na legacy project ito. Bakit malaking proyekto ito eh? This is a multi-billion project sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Tanggapin na natin yan. Kasi yan po ang nasasabi rito sa research at saka sa documented po yan. So sa inspeksyong pahayag ng gobyerno kamakailan, sinabi na ang buong proyekto ay sinimulan at natapos sa ilalim ng Administrasyong Marcos. So pinondohan ito at pinatupad habang si Marcos ang nakaupo. So ang proyekto ay bahagi ng programang pang-infrastruktura ng kasalukuyang administrasyon at ang pondo galing sa opisyal na tulong ay mula sa ibang bansa. O daw, yung sinasabi nating official development assistance mula sa ibang bansa. Kaya naitayo yung multi-billion project na bridge na yan. So sa Duterte administration, wala na aktibong papel. Hindi pa umabot sa pagsisimula ng construction. Ang sinasabi rito hindi na umpisahan. Wala akong nakitang lehitimong dokumento o ulat na nagsasabing nasisimula ang construction ng Bukana Bridge habang si Duterte ang Pangulo. Wala pong ganun. So, tanggapin natin yan. Huwag tayong mag-away-away para sa bridge na yan. Lahat naman yan ay para sa atin. No? Hindi na importante kung sino man ang pinaglalaban nyo kay Duterte yan. Kung talagang sa tao kayo nakatingin, ay good luck sa inyo. Huwag tayo tumingin sa tao. Dahil yung mga taong yan, sumasablay yan, gagawa rin yan ng kawalangyaan, ng kasinungalingan. Doon pa rin kayo nakatingin. Maling-mali po yan. Ang tignan natin yung takbo ng bansa natin. Kung ito ba'y umuunlad. No? Kaya wag na natin dagdagan yung paninira. Kasi hindi po yung taong nasisira eh. Yung bansa natin, bumabagsak ang ekonomiya. No? Naapektuhan tayo. So talagang dapat kayong mga DDS, pro-Marcos, dilaw, nagkakaisa. Dahil again, tayo ang kawawa. Kung tayo ay makapaglukluk ng isang bolero at mapagpanggap na leader na tuwang-tuwa, lahat gagawin, paninira, pagpapatawa, pagsisinungaling, para lang makaupo siya. At kapag nakaupo siya, para nyo lang siyang tinulungan na makamit yung kanyang gustong masamang mithiin. So tandaan po natin, etong Bukana Bridge, dumaan ito sa approval, sa funding, sa construction, and then completion. So malinaw talaga na ito'y natapos at nasimulan sa ilalim ng Marcos administration, mga kawander. At pag-usapan natin itong kay Trillanes, na kaya ito daw mga AFP ay nanatili, steadfast ang kanila pong pagtingin o pag-side sa ating Pangulong Marcos, dahil nakikita nila mga kawander na may problema. Hindi sa sinisiraan natin si Sara Duterte dahil umano may problema. Ayaw ng militar kay Sara for certain reasons. Panoorin natin kung ano yung dahilan mga kawander. Steadfast yung AFP leadership hindi sila nag-budge. They remained loyal to the Constitution and the Commander-in-Chief. Would you consider that as the worst? Ito yung, kung talaga matatanggal si BBM, yun sana yun. Yun na yun. Kasi doon talaga sila may plano. Doon sa echo chamber nila, they were expecting na mag-assume na si Sara as president noong November 17. Kasi yun yung pinaniwala sa kanila eh. Walang ganong sentimiento na magre-rebelde sila. They will throw their careers away for a cause. Kasi ang cause dito
is iluluklok mo si Sara. Ayaw ng mga opisyal kay Sara, no? Dahil dalawang bagay, dahil pro-China siya at dahil nakita nila psychologically unstable si Sara. So yan po mga ka-wonder, yan ang mga dahilanan nakakita ng AFP na pro-China itong si Sara Duterte. Totoo naman mga ka-wonder, na nung karoon nga ng issue dyan sa WPS, nananahimik sila. At sa time ni Duterte, lalo na mayagpag yung China sa pag-i-explore dyan sa atin at talagang walang habas na ngayon, matatapang na. Nagpapakita pa ng pangil as if kanila yung West Philippine Sea. Kung itahayaan po natin, kagaya nitong AFP na paniniwala nila na sila yung humaharap dyan sa West Philippine Sea, nakita nila na etong panahon ng Pangulong Marcos ay talagang lumalaban. Dahil kailangan natin ipagtanggol ang ating West Philippine Sea. Magising po kayo. Hindi po yan pagmamayari ng tao ng Duterte lang. Pagmamayari, may karapatan tayong lahat dyan. Yun na lang po, may karapatan tayo. Tayo dyan sa West Philippine Sea. Kaya marapat lang na ipaglaban natin yan. Huwag natin pabayaan yan mga Pilipino. Minsan tatapang natin sa kapwa Pilipino natin. Yun naman ang totoo. Sisiga-siga tayo dyan sa kalsada. Pero sa banyaga, sa ibang nakatiklop tayo. Takot. Diba? Kasi alam natin na ang ugali ng Pilipino mapagpasensya. Pero syempre, pag nakatapat ka ng medyo wala rin pasensya, kawawa ka. So, dapat ganun. So, isa pa sa nakikita, unstable daw itong isip ni Sara Duterte. Napapansin nyo ba yan? Kayo mga DDS, Pro Marcos Dilaw? Ako, napapansin ko yan, mga ka-wonder. Napapansin natin, hindi natin sinisiraan. At hindi lang yan napapansin. Maraming nakakapansin. Napapansin ni Tulfo, napapansin ng mga ibang congressman, may mga napapansin dyan mga analyst, kung sino-sino mga tao, na kailangan talaga ng atensyon, psychological attention, daw nitong si Sara Duterte, para siya ay maging fit. In other words, hindi siya fit to lead. Dahil unstable ang isip mo. Alam nyo ba yung unstable na yan? Para daw yung isang taong humarap sa salamin. At nung marap siya sa salamin, ang tagal niyang tinitigan sarili niya. At nung umalis siya, nakalimutan niya ng itsura niya. Unstable. Hindi mo alam kung anong gagawin niyan sa ating bansa. Hindi mo alam kung, sabi nga nila, nagagalit sila rito kay Duterte dahil sa ginawang pagbiberdugo, pagpatay sa mga... Kung ulitin niya yan, nasabi nga nila mas malala daw itong si Sara kaysa dun sa tatay. Kung mangyari yan, papayag ba kayo? Mabiktima yung pamilya mo sa mga ganyang mga uri ng mga pagsusulong ng mga programa? Kung unstable ang ating pong ilalagay dyan, mga ka-wonder, kawawa naman ang bansa. Tandaan natin, gusto nating ibangon ang ating bansa, itayo, ibangon muli. Yung mga may hirap, magkaroon ng mapansin, magkaroon ng dapat sa number 1 sa atin, education. Para ma-educate lahat ng Pilipino, hindi yung uto-uto na narinig lang sa radyo, nakikinig, nakaupo lang dyan, nagtitinda, o kaya kumakain, napadaan lang. Sabi pala ni ganito, habang nagtitinga o habang kumakain, ganito raw oo nga, ito. Tingnan mo, ganun. Dahil bakit? Yung level ng antas, ng dunong, ng edukasyon ay less. How much, siguro, pagtuunan ng pansin, itong edukasyon. Para lahat ng Pilipino ay maging literate, na maging educated, na tumaas ang antas ng kaisipan. Para pag may mga bagay tayong gustong timbangin, hindi tayo gullible o madaling mauto. Kaya yung mga madaling inuuto, alam na alam dyan ng mga may planong masama. Sinong lalapitan nila? Yung madadaling mauto. Bakit? Kasi madadaling mauto na yan. Kwentuhan mo lang yan, pakitaan mo lang ng emosyon yan. Ng paiyak-iyak ng drama. Ganun tayo mga Pinoy, mahilig tayo sa mga drama, sa mga K-pop na kung ano-ano yan. Kaya tuloy na i-instill natin, na-apply natin. Itong mga bagay na to, maselan ito mga ka-wonder. Kailangan dito pinag-iisipan kung sino ang iluluklok mo sa 2028. Kung magluluklok ka na ng isang taong may background na ng pandarambong, ng korupsyon, at ng unstable mind, at kung ano-ano pang mga, hindi lang yan para doon sa tinutukoy natin, at kung sino pa na may background na pagdarambong at pagnanakaw na napatunayan, huwag nyo na yan paupuin. Parang awa nyo na. Ang dami na talagang galit na galit dito sa mga politikong senador, congressman, na napakakakapal ng mukha, na talagang sobrang magnanakaw, na ikinaugalian na, tapos matapang pa. At pag natrap na, mandadamay na. So, kaya nga may ICI tayo, pasalamat tayo sa Pangulo, at merong ICI upang suriin at i-filter, mag-gather ng facts, and eventually i-rekomenda at mapakulong ng Korte Suprema.
Hanggang dito lang tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion kung meron kayong suggestion at nasa isip para malaman din natin. And of course, please give me a thumbs up if you like this video para ma-introduce ni YouTube sa iba pang viewers. And of course, please share this video para malaman ng iba yung pinag-usapan natin tungkol dito sa Bukana Bridge at kung ano yung sinabi ni Senator Trillanes patungkol sa AFP. And of course, don't forget to subscribe, hit the notification bell icon, and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder, God bless.